So eto na nga po mga sir, Gilas update po tayo, no? Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like and subscribe, and pahit na rin po sir, no, ng notification bell para update po kayo sa ating mga daily Gilas updates. Gilas Pilipinas, kayang-kaya nga pong makuha, umasungkit ang gintong medalya dito nga po sa Game 7 Finals, no, kontra nga po sa koponan ng Jordan. Dahil kung napanood nyo po, no, yung Game 3, yung unang laban nga po ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Jordan, under 6 minutes of time pa saka pa nakaunang puntos ang Gilas Pilipinas dahil nga po sa napakatinding depensa ng magkabila ang team. Ibang lineup din po kasi ang ginamit dito ni Coach Tim Con. Alam naman natin dito lang talaga nag-adjust ng matindi si Coach Tim Con, dahil kung makikita po ninyo yung first 5 ni Coach Tim Con, no, si Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Obtana, Japet Aguilar at si Justin Brownlee. Instead na si Chris Newsome, pinalitan na lamang po siya ni Japet Aguilar para mas lumakas yung depensa natin. Matatangkad din kasi talagang yung idepensa ng Jordan, ibang level po talaga. So ang nangyari po dito, no, under 6 minutes pa saka una nakapuntos ang Gilas Pilipinas, pinangunahan po yan ni Justin Brownlee at nasundan pa po yun ng another 2 points. So nakita nyo naman, first quarter pa lang, early quarter pa lang ay talagang nakakalamang tayo. Talagang may laban at nakikita naman natin, no, yung performance doon ng Gilas Pilipinas ay hindi natin mapipredict. So bakit po natalo ang Gilas Pilipinas, no, noong mga time na yon? Dahil nakita nyo naman, first quarter medyo nakakangat-angat tayo. Nung bago matapos ang first quarter ng game, medyo nakakahabol na po, no, ang koponan ng Jordan. Nagkaroon na rin po kasi tayo ng ilang mga turnover tapos din, no, sablay na rin yung mga tres o yung mga tira ng Gilas Pilipinas. Si CJ Perez under 3 minutes of time ipinasok, pero talagang pinupursige ni CJ Perez makapasok sa loob kahit alanganin. Nandun yung mga bantay. So dapat si CJ Perez maging relax lang, huwag masyadong magmadali, huwag sobrang agresibo para yung bola hindi na sayang. Ipasa na lang dun sa kakampi na free para maitira po sa tres. Dahil nakita nyo, nagtapos yung first quarter ng game dito sa game 3, ang naging lamang, nalamangan po tayo ng Jordan, which is 16 ng Jordan, 13 points naman ng Gilas Pilipinas, 3 points lang naman ang naging lamang. Pagdating ng second quarter ng game, mas tumindi po yung laban, pero lagi po yung pinapangunahan ng unang puntos ni Justin Brownlee. At nakita nyo naman, no, dito sa second quarter ng game, talagang nagkaroon tayo ng sunod-sunod ng turnover, humina yung at yun na po yung naging dahilan kaya po natambakan tayo ng almost 13 points dito nga po sa second quarter ng game. So ano po yung dapat i-improve dito ng Gilas Pilipinas at palakasin nila para ma-make sure natin na matatalo natin dito sa finals ang koponan ng Jordan? Kayang-kaya naman ng Gilas at nakita naman natin may puso ang ating Gilas Pilipinas. Hindi basta-basta nagpapatalo. Naka-epic comeback nga tayo sa China, which is ang laki na ng lamang nila, no, ay nahabol pa natin. How much more dito pa sa koponan ng Jordan? So yung mga dapat talaga iwasan, no, at i-improve ng Gilas Pilipinas ay ito lang naman po, no, iwasan yung maraming turnover at yung pagka-drive sa loob ng alanganin, huwag pong gagawin, lalo na si CJ Perez, minsan madalas niyang ginagawa yun. Do talagang maganda naman na i-improve naman ni CJ, pero kapag kaalanganin sana, huwag na lang ipasok at ipasa na lang doon sa player natin o kakampi na free, no, lalo na sa tres kay Justin Brownlee, madali niya po nakukuha yun. So yung pagmamadali po, iwasan din po yun. Kapag ka nakakalamang tayo, no, wag po masyadong magmadali. Kapag hawak natin ng bola, wag itira ng agad-agad 3-point shot, no, wag agad ganon. Kapag kaalanganin pwesto or kaya namang ipasok sa loob, subukan na lamang po, no. Yun po yung suggestion na rin po at yung based na rin po sa ating nakikita. So yung mga dapat din i-improve ng Gilas Pilipinas dito sa Game 7, no, ay yung shooting number 1. Nakita nyo po yan. Yan yung po yung nagpanalo sa atin, no. Kaya yun dapat i-improve. Nakita nyo yung ilang segundo na lamang doon sa fourth quarter ng game kontra sa koponan ng China. Justin Brownlee sunod-sunod ng tres, no. 22 seconds, no, lamang po ng ilang puntos, 2 points sa koponan ng China, which is ang score nga po, no, ay 74-76. Yung last 3 points na yon, ilang segundo na lamang na ipasok ni Justin Brownlee, yun yung nagpanalo sa atin. So yun dapat i-improve, hindi lamang sa kay Justin Brownlee, bago sa ibang Gilas player, para kung kanino man mapunta yung bola, kayang-kayang itira ng tres na mga unexpected way. So yung depensa,
Number 2, dapat din pong palakasin dahil siyempre alam nyo naman, number 1 yan para hindi makapuntos no ang kupunan ng Jordan. Kaya lang naman po tayo natatambakan ng sobrang laki ay humihina po yung depensa natin. First quarter, ang lakas ng depensa habang tumatagal, nagkakaroon ng turnover at humihina po yung depensa. At number 3 po yung rebound po, mahalaga po yan. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tira ng Jordan ay pasok, no? Sumasablay din naman yon. So mas maganda makuha yung rebound no para mapasa atin ng bola. So good luck po sa ating Gilas Pilipinas. Alam ko pong kayang-kaya natin itong manalo, no? Ilang taon ang hinintay natin. Since 1962 pa ang huling gintong medalya natin at ito na ulit, no? After almost 25 years, no, ay makakakuha na tayo at nararamdaman na natin ang gintong medalya. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more Gilas updates po mamaya po alas 8 ng gabi, no? Ang live po ng Gilas Pilipinas Game 7 kontra sa koponan ng Jordan.